Ito po ang Zine Anime Tagalog Recap. Ito po ang ika-6 na bahagi ng seryeng ito. Sa nakaraang episode ay nakita natin na si Ziren ay muling naalala ang mga nawalang memorya, ang dahilan ng kanyang pagtuloy na pag-iral sa ibabaw ng mundo. Ito ay ang kanyang ina. Habang ang taong may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa wakas ay naalala ang kanyang misyon. Iyon ay sirain ang sangkatauhan. Ngunit bago niya gawin yon, nais niyang lutasin ang misteryo sa kanyang isipan. At sa Oval Office, ang mga opisyal ng investigasyon ay nagpapakita ng isang dokumento. Ang mga nilalaman ng dokumento ay isang kahilingan upang isagawa ang pinagmulan ng virus. Iyan ang parasite carrier ni Steel na si Asen. Nag-aalangan ang presidente. Ika niya ay, wala na bang ibang paraan kundi ang patayin ang inosenteng babae? Sinabi ng opisyal. Ang teknolohiya ng tao ay hindi ganap na naiintindihan ang mga panganib ni Steel. Ang panganib na dulot ni Steel ay dapat na neutralisahin sa lalong madaling panahon. Isakripisyo ang isa para sa kaligtasan ng nakakarami. Ito ay talagang ang pinakamainam na pagpipilian. Mangyari pong gawin ang iyong desisyon sa lalong madaling panahon. Ginoong Pangulo, nag-alinlangan man ang Pangulo pero umaasa sa kanya ang lahat. Alam pa rin niya kung paano timbangin ang buhay ng isang tao, laban sa buhay ng buong mundo. Sa pagbagsak ng Presidential Seal, opisyal na may bisa ang death warrant ni Asen. Ang balita ay mabilis na nakarating sa Institute. Sinimulan nilang ihanda si Asen para sa pagbitay. Kahit na alam nila na ito ay magiging ganito. Pero naawa pa rin sila sa inosenteng babae. Bumalik sa gusali ng Defense Department. Naiirita si Ziren sa litratong nasa kamay ni Minister Ann. Nakatayo sa pwesto ng matagal na tinitingnan ang larawan ng kanyang ina. Bumalik ang lahat ng nawawalang alaala. For the first time as a human, he don't understand why this woman's arms were so warm. Hindi rin niya naiintindihan na pagkatapos niyang tumaka sa bahay. Bakit napakadesperadong hanapin siya ng babaeng ito, hanggang sa tuluyang isakripisyo ang sarili at harangin ng babae ang bala at namatay. Napagtanto ni Ziren, na binalot siya ng pagmamahal ng isang ina. Bumalik ang kanyang mga mata sa dati nilang nakamamatay na walang kabuhay-buhay. Tinanong niya si Minister Ann kung anak siya ng isa sa mga pulis noong panahong iyon. Ginawa mo ba ang lahat ng problemang ito upang dalhin ako dito? Upang ipaghiganti ang pagpatay sa iyong ama. With that, inangat niya ang upuan niya at umupo. Ngunit sinabi ng ministro na ito ay matagal na ang nakalipas. Hindi na ako nag-iisip ng ganyan. Ngayon ang iniisip lang niya ay ang kaligtasan ng kanyang bansa. At ikaw ngayon ay isang di matukoy na tiyak na panganib sa bansa at sa sangkatauhan. At walang pakialam si Ziren sa kanyang tinatawag na bansa, tao, o katuwiran. Ang gusto lang niya ngayon ay ang picture ng nanay niya, at para kay Ministro Ann na ibigay ito sa kanya. At kapalit nito ang kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Ministro Ann, paano kung hindi ko gagawin? Gusto niyang galitin si Ziren, dahil dyan tingnan mo ang gagawin ni Ziren, upang makita kung banta siya sa sangkatauhan. Tanging ang patay na katahimikan ni Ziren ang makikita. Isang maliit na pagpitik ng braso ang ginawa ni Ziren. Huwag mong tanggihan ang aking kahilingan. Anak ka ng lalaking iyon. Nagagalit ka ba sa aking ika ni Ziren? Si Minister Ann, na nagmamataas at feeling makapangyarihan kanina lang. At ngayon ay tuluyan na siyang natulala kay Ziren. Nagmadali siyang sabihin na maagang namatay ang kanyang ama, at wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Biglang tinanong siya ni Ziren kung alam niya kung gaano karaming buhay ang kinuha ng mga tao bago mamatay sa kanilang buhay. Nasabi ni Ziren na, sa cycle ng 10,000 lifetimes. Nawala sa akin ang marami sa aking uri sa inyong mga tao. Nakaramdam ako ng walang katapusang pasakit. Napakahirap makuha ang tanging init ng pagmamahal. Ngunit pagkatapos ay kinuha ng iyong ama ang lahat ng mayroon ako sa mundo. Kaya, napakabilis mong isulat ang iyong relasyon sa iyong ama. Nakakatawa ka. Kahit na hindi alam ni Minister Ann ang ibig sabihin ni Ziren,
Pero alam niya na kapag hindi niya ibibigay ang litrato ay mamamatay siya. Kinuha ni Ziren ang litrato at dahan-dahang tumayo. Umalis siya na may aura ng kamatayan sa buong katawan niya. Si Ministro An ay nilakasan ang loob at tinanong siya, "Ililigtas mo ba si Ezen?" "Walang pakialam," na sabi ni Ziren, "tao lang yan. Wala nang saysay sa akin." Binutasan niya ang 2 metrong titanium alloy steel plate ng Ministry of Defense sa isang suntok lang. Kahit na ang mga bakal na pader ng panlabas na perimeter na makakayanan ang isang nuclear strike ay sumabog at nabutas. Ang mga mata ay kasing lamig ng kailaliman ng impyerno. Bawat hakbang niya ay amoy ng kamatayan. Ang mga basag-basag na katawan sa harap ng malaking butas ay nagmukha siyang Grim Reaper. Ang mga sundalong ito na pinatigas sa labanan ay natigilan sa katahimikan. Ministero An sa silid ng interogasyon, kahit na matagal na niyang nawala ang takot sa kamatayan. Pero sa nakakatakot na suntok na ibinato ni Ziren, nagising ang pangunahing takot sa kanyang katawan. Nanginginig na ang mga kamay niya ng walang malay. Pagkatapos ay binigay niya sa sundalo ang kanyang mga utos. Patayin si Lee Ziren sa kahit anong posibleng paraan. Level 1 alarm. Iyan ang pinakamataas na estado ng alerto sa bansa. Bumalik sa institute. Sinabi ng opisyal na nakaitim, ang pagpatay lamang ang makakalutas sa krisis ng tao. Pagkasabi nito ay nagsimula na siya ng euthanasia program. Hindi makapaniwala si Azen na nangyayari ito sa kanya. Tanong niya, wala na bang ibang paraan? Ngunit iniwan niya si Azen na walang imik sa isang moral na pagdukot mula sa pinakamataas na punto ng sangkatauhan. Ang buhay sa mundo at ang buhay mo lang. Sana maintindihan mo. Tinanggap ni Azen ang katotohanan ng may pag-aatubili. Tahimik na umiiyak sa sakit. Tiniyak ng opisyal si Azen na huwag matakot. Ang proseso ay tulad ng pagtulog, mamamatay ka ng tahimik at walang sakit. Hindi niya alam na may nakakatakot na ngiti sa labi si Azen, sa isang walang laman na kalye. Sa pagbawi ng kamalayan, hinahanap ni Jiajia sina Azen at Ziren. Biglang nakita si Ziren. She rushes to ask Ziren, "Saan kayo nagpunta ni Azen kagabi? Bakit hindi ko kayo makontak ng buong araw?" Pero nanlaki ang mata niya. Ang mga legion, na pinamumunuan ng mga tangke, ay pawang nakatutok ang kanilang mga baril kay Ziren. Napakalaking eksena ang nagpagulo sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sinulyapan ni Ziren si Jiajia na walang pakialam. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa kanyang isipan. Gusto niya ng mga sagot. At sa institute. Sa puntong ito, ang steel sa loob ng Azen ay nagsisimulang magising. Biglang hinampas ng control researcher ng pampakalma ang opisyal, ngunit narito ang kakaiba. Ang kamalayan ni Azen ay hindi ganap na naangkop ni Steel. Sa utos ng pinuno ng sundalo na magpaputok, isa sa mga bala ng tangke ang pinaputok. May ganap na pagwawalang bahala para sa inosenteng Jiajia. Nakatingin kay Jiajia na sa sobrang takot ay hindi na siya makalakad. Naaalala ni Ziren ang mga araw ng kanyang part-time na trabaho, at ang babaeng nagpahirap sa sarili, matapos mawala ang usok mula sa pagsabog. Ang mga sundalo ay nakatayo sa takot. Pagkatapos ng ilang dekada ng digmaan, hindi pa sila nakakita ng ganito. Ang nasabi na lang nila ay, "Halimaw ang lalaking iyon." Tinanggap ni Ziren ang atake mula sa tangke sa pamamagitan ng katawan niya, at ginamit ang kapangyarihan ng kalikasan para itaas ang isang higanteng pader para protektahan si Jiajia. At siya ay napaisip bigla. Hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman niya para sa kanila. Pamilya ba ito o kaibigan? O isang estranghero na dumadaan sa panahon ng amnesia? Alam niyang si Aizen ay hindi ang nanay niya. Ngunit patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng Ministro ng Depensa na nag-uutos na ipapatay si Aizen. Ano ang pakiramdam na yon? Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalala sa kanya, hindi niya rin maintindihan kung bakit siya pumasok para iligtas si Jiajia. Nakakainis na talaga. It feels like it's all about to grow a brain. Tinanong ni Ziren si Jiajia kung nasaktan ba siya. Tignan mo ang malamig na tingin sa mukha ni Jiajia na hindi sigurado na siya ang Ziren na kilala niya. Dahil sa takot, hindi siya naglakas loob na magsalita. Nakita ito ni Ziren at patuloy na nagtatanong ang mga taong ito ay sinusubukang patayin ako at si Azen.
Ang dahilan ay upang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang mamatay tayo? Though Jeja is desperately afraid, don't understand what Ziren talking about. Pero gusto niyang mabuhay sina Ziren at Aishen. May sagot si Ziren sa puso niya. Sa isang sandali ng kalinawan, inutusan ng pinuno ng tropa ang mga tank na mag-reload. Sinabi ni Ziren kay Jeja na ipikit ang kanyang mga mata. Ang susunod na eksena ay magiging kakilakilabot. Nagbigay ng hudyat ang punong kawal sa pag-atake. Subalit biglang lumitaw si Ziren at hinawakan agad ni Ziren ang bibig niya. At itinaas siya ng isang kamay pataas. Ang ilan sa mga sundalo sa paligid namin ay natatakot na bumaril para sa kaligtasan ng kapitan. Ang ilan sa kanila ay natumba na sa lupa sa takot. Kayong mga tao ay palaging nagsasalita tungkol sa pagsasakripisyo ng ilan para sa marami. Ngunit sa tingin ko iyon ay isang katawa-tawa na pahayag. Parang brainwashing. Bakit kailangan nating magsakripisyo para sa nakakarami? Sa halip na hayaan ang sarili kong mamuhay ng maayos. Ang tinatawag na sakripisyo ay pagpili sa sarili. Pero bakit mapipilitan? Ang totoo, kayong mga tao ay umaangkop sa batas ng gubat. Ito ang pinakamalakas sa malalakas na walang awa na yumuyurak sa iilan. Ang desisyon ay palaging nasa kamay ng malakas. Kaya napagpasyahan ko na. Patayin kayong lahat. Ziren with his hands full of blood. Naalala kung ano ang pakiramdam ng pagkatay ng tao noong bata pa. Napakasarap ng pakiramdam na matagal nang nawala. Nasisihang pakiramdam ay siyang sinasabi sa panloob na pag-iisip ni Ziren. Isang malakas na pagsabog ang maririnig at ang naging kulay ng langit ay pula. Ang amoy ng dugo ay pumupuno sa hangin. Hindi natatakot sa kamatayan. Ang live na media ay sumaklaw sa buong bagay ng live sa himpapawid. Ang lalaki ay pumapatay ng mga sundalong ng Korea tulad ng Grim Reaper. Nagkalat ang eksena sa mga labi ng Korea. Ito ay impyerno sa lupa. Ang gobyerno ay nagtakda ng numero 1 alarma para sa mapanganib na taong ito. Siya ay isang halimaw. Demonyo siya. Lampas na siya sa Homelander. Lagi mo akong tinatanong kung bakit ako pumapatay ng tao. Simple lang ang dahilan. Natutunan ko ang wika ng tao. Natutunan ko ang mga iniisip ng tao. Natutunan ng tungkol sa lipunan ng tao. Ang mga tao ay palaging iniisip na sila ang sentro ng mundo, hanggat ito ay nakatali sa interes ng tao. Ito ay makatuwiran upang mapinsala ang ibang mga nilalang at sirain ang kapaligiran. Ako ay dumaan sa hindi mabilang na reincarnation. Ang bawat buhay ay umiiral bilang isang iba't ibang mga species. Noong ako ay pating, pinutol ng mga tao ang aking mga palikpik upang masiyahan ang kanilang panlasa, hayaang mabahiran ng dugo ang dalampasigan. Noong ako ay isang elepante, walang awang pinatay ako ng mga tao at inalis ang aking mga ngipin. Para lang gumawa ng walang kabuluhang sining. Noong buwaya pa ako, hinuhugot ng mga tao ang aking mga litid at hinubaran ako ng aking balat. Gumagawa sila ng lahat ng uri ng mga bagay na gawa sa balat upang masiyahan ang kanilang kawalang kabuluhan. Noong unggoy ako, isa akong human drug test subject. Kahit bilang isang aso, hindi ako nakaligtas sa pang-aabuso ng tao. Sa walang katapusang ikot ng buhay at kamatayan. Ilang libong beses na akong namatay sa kamay ng mga tao. Galit ako sa mga tao kahit ngayon. Napakasimple ng dahilan. At sa buhay na ito, ako ay isinilang bilang isang tao. Ang init na madali kong natamo ay walang awang inalis sa akin ng mga tao. Kayong mga tao ang lumikha ng halimaw na ako. Ang yabang mong tao ay hindi mapigilan. Parang internet keyboard warriors. Nakakasakit ako. Huwag payuhan ang iba na gumawa ng mabuti nang hindi nararanasan ang kanilang pagdurusa. Sino ang makakaunawa sa aking daan-daang milyong taon ng kalungkutan? Hindi ako ang mundo ang mali. Ito ang lipunan ng tao. Ngunit, ang init na yon na minsan ay nagbigay din sa akin ng puso ng tao. Binago ako nito at gusto kong protektahan ang mga taong pinapahalagahan ko. Pero laging may mga taong bobo para hamunin ako.
At sa oras na ito, si Jiahya ay labis na natatakot. Hinihiling sa akin na ilayo siya sa nakakatakot na lugar na ito. Akala ko kaya kong alisin sa sarili ko ang emosyon ng tao, pero sa huli na pagtanto kong hindi ko pa pala kaya. Nakakainis, parang tutubuan ako ng utak. Kalimutan mo na, pauwiin muna natin siya at mag-away ulit sa ibang lugar kahit hindi na kita makilala. Nararamdaman kong buhay ka pa. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa lahi ng tao. Nagising si Steele sa loob ni Asien. Kinokontrol ang mga mananaliksik na naglalakad na parang mga zombie, ngunit kakaiba. Hindi lubos na naagaw ni Steele ang kanyang kamalayan. Nakikita ng mga opisyal sa surveillance room ang mga bagay na nagsisimula nang mawalang sila ng kontrol sa sitwasyon ito. Agad na inutusan ang lahat na kanselahin ang programang euthanasia. Iyon ang Plan B. Pinatay ang host ni Steele na si Asien. On the spot. Sumakit ang ulo ni Asien. Nararamdaman niya na kinokontrol ni Steele ang mga taong ito. Para silang mga zombie na sumusugod sa mga taong sumusubok na barilin siya. Nararamdaman niya pa rin si Steele na sinusubukang lamunin ang natitira sa kanyang kamalayan. Napapikit siya at gumawa ng matapang na desisyon. Ginawa niya ang matinding headbutts. At nagsisimulang huminto sandali ang mga zombie. Pagkatapos ay nawalan sila ng kontrol at bumagsak sa lupa. Natigilan ng mga executive na babarilin si Asien. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Si Asien pala ay sinusubukang talunin si Steele sa loob niya. And keep the pain conscious. And that's when Steele's voice sounded in Asien's head. Babae, nakikita mo ba ang status quo? Nasa symbiotic relationship tayo. Sinusubukan nilang patayin ka, at sinusubukan kong iligtas ka. Kumain ka ba ng masyadong maraming kimchi, at sumakit ang ulo? Patuloy siyang inaasar ni Steele sa likod ng kanyang ulo. Asien ay umangal. Shut the fuck up, napakaingay. Halos mawalan ako ng malay sa isang ito. Ngunit ang maingay na si Steele sa wakas ay nawala sa isang sandali. Tumingin sa pistol sa sahig. Naalala ni Asien ang sinabi ng nakaitim na opisyal. Ang buhay sa mundo at ang buhay mo lamang. Pagkatapos ay dinampot ni Asien ang pistol sa lupa at inilagay sa kanyang ulo. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay upang iligtas ang mundo. Ngayon ay nagmamadali si Steele. Gusto nitong pigilan si Asien, ngunit walang paraan upang makontrol ang kanyang katawan. Anong gusto mo? Baliw ka. Ngayon lahat tayo ay mamamatay. Anong ginagawa mo? Nang makita ko na ang pagdating ni Ziren. Si Asien na kanina pa kinakabahan, ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Nakatingin lang sa kanya si Ziren na tulala. He don't know how to comfort, and then a voice sounded. Ito pala ay ang opisyal na kanina pa pinapakalma. Bakit mo siya pinigilan na magpakamatay? Si Asien ay isang host na ngayon ni Steele. Ang kanyang pag-iral ay isang banta sa mundo. Kailangan niyang mamatay. Si Ziren, gayunpaman, ay walang pakialam. Tinanong niya si Asien kung kaya niya sinubukang magpakamatay dahil sa kalokohan nila. Next thing you know, kinurot ni Ziren ang buhok ni Asien at sinasabihan si Asien na huwag maging tanga. Huwag isipin na maililigtas mo ang mundo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng iyong sarili. Ang pinakamalaking banta sa mundo ay hindi ikaw. Ang pagkakaroon na maaaring magbanta sa mundo. Mula noong sinaunang panahon, tao lamang. Ilang species ang unti-unting nalipol sa pagkakaroon ng mga tao. Ilang kapaligiran ang nawasak. Iyan ay isang bagay na sila lamang ang nakakaalam. At ang tinatawag nilang mundo ay ang lahi ng tao mismo. Ang gayong marumi, makasariling lahi ng mga tao ay hindi karapat-dapat na mamatay. Hinahaplos ni Ziren ang ulo ni Asien habang nagsasalita. Kaya wala kang dapat ikabahala. Hindi mo kailangang managot para sa kanilang mga kasalanan ng mag-isa. Mas maganda kung patay na silang lahat. Sa puntong ito itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang baril at sumigaw para sa kapakanan ng mundo. Kailangan niyang mamatay. Kahit ikaw ay dapat mamatay, lagi kong tutuparin ang pangako kong protektahan ka. Ano man ang mangyari, dapat kang mabuhay. Mabuhay para sa iyong sarili. Babarilin na sana ng lalaki si Asien,
dahil sa siya ang banta sa mismong pag-iral ng sangkatauhan nang pinatay siya ni Ziren sa susunod na segundo. Mukhang natulala si Asen. Hindi siya makapaniwala na gagamitin ni Ziren sa pagpatay ang napakagandang kapangyarihang iyon. Sumigaw si Asen para tigilan ni Ziren ang pagpatay ng mga tao. Pakinggan ang sigaw ni Asen. Napatigil si Ziren sa ginagawa niya. Ngunit sa harap ng umiiyak na pakiusap ni Asen, ay pinatay pa rin siya ni Ziren sa isang simpleng bigwas ng kamay. Kailangan mong ihinto ang pagiging isang santo. Nakakasakit lang. Nasasaktan si Asen. Napaluhod siya at umiyak. Nakatingin kay Asen na umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Si Ziren, na tanga, walang pakialam sa kanya. At kamukha niya si Steel. Bago ka papatayin ng mga lalaking ito, Asen, tatapusin ko na sila. Sa mga termino ng tao, ito ay tinatawag na pagtatanggol sa sarili. Sa tingin ni Asen, ay puno siya ng kalokohan. Ang lungkot sa kanyang puso ay napalitan ng galit. Pinapatay mo ang mga inosenteng tao. Tinanong niya si Ziren, "Who the hell are you?" Nasaan ang dating Ziren? Kung hinuhusgahan mo ang mga tao kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali, at ngayon puno na ng tomato juice ang mga kamay ko. Ako ang tunay na Ziren pagdating sa pagkatay ng tao. Pero isang bagay sa akin ang hindi nagbago. Poprotektahan kita kahit na magwakas na ang mundo. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below, and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.